Alam niyo po ba mga kababayan, kanina nagagalit daw etong si Alan Peter Cayetano at napikon daw sa isang media mga kababayan dahil nga merong tanong dito mga kababayan na na medyo nasaktan ata si Cayetano. So ngayon ito, pakinggan po muna natin. I'll tell you that para hindi confusing, then I'll tell you about the reports sa nangyari. So far, what the updates is regarding the attack on the Senate last night, the armed attack on the Senate. So, around, let me check my phone. So, tinawagan ako ni Senator Jinggoy ng around 1:27 to tell me na he doesn't think Senator Batos in the building. At after lunch, mga 1:27, tinawagan ako ni Senator Jinggoy Estrada to say, SP, wala na si Senator Bato sa Senate. So I checked and asked my Chief of Staff to ask the... kasi nga pinatakas nyo si Bato. Alam nyo namang may warrant of arrest yan. The Sergeant at Arms for a report. So may spot report pala talaga siya. I can read it to you. Ito na yung spot report. And then right before, when I came in, di ba, when I saw you guys, sinabi ko na rin, hindi 1:27, miss call niya pala yon. So 27 ngayon. yeah, around... Basta around lunchtime na ako tinawagan niya ni Senator Jinggoy. So, okay. Yeah, so that's fine. So what time siya? Yeah, but no, yung not that. Forward natin ng konti May mga camera sa likod. Papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto, sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI, CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Di bayani na siya sa ginawa niyang pagtakas. So bayani na siya dahil may dramang ganyan sa ginawa niyang pagtakas mga kababayan. Dapat ba nating palakpakan etong si Senator Bato dahil tumakas siya? At dapat ba tayo magbaw sa kanya at pagawa natin siya ng statwa dahil tumakas siya mga kababayan o ribulto? Di ba? Kung tutusin mga kababayan, dapat ang pinakamabuti niyang ginawa, nag-surrender siya. Nung umalis ako ng Senate 9 PM para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours TRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano, but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po, sir. Mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understandings. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message. No? So what I did is I also asked the Secretariat. They gave me a report. Up to this point in time, the promise of the NBI Director na he will give me at least two things. One, a copy of the warrant officially transmitted because he told me in front of the other senators na sa kotse lang niya. Three senators were asking na ibigay na niya sa amin, but he looked at me and said, sir, pwede bang formal ko na lang submit tomorrow? So that was Tuesday. It's Thursday, we still don't have it. And he promised me na ilalagay namin under his custody yung Siyam, pero magre-report ka agad about the manner that they tried to arrest Senator Bato. And number 3, in connection with number 2, report dun sa ginulpi nilang isang member ng OSAA. Still zero report from the NBI. So I'd like to clarify to everyone, we did not arrest Senator Bato. We extended the courtesy and the traditions of the Senate that hindi pwedeng mag-aresto sa loob. He's not under arrest from any of us. And so far as we're concerned, there's no warrant of arrest for him. Meron mga kababayan, yung ICC warrant of arrest. May warrant of arrest si Senator Bato. Ano po, hindi pwedeng sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano,
na walang warrant of arrest si Senator Bato? Meron siyang warrant of arrest. So he knew from the start, I knew from the start, I never hid from any of you. Anytime you ask me, nandiyan pa si Senator Bato, I answered you to the best of my ability. And I told you, nandiyan pa, tinanong niyo how long will he stay, as long as he likes, di ba? So he made that decision on his own. I found out when Senator Jinggoy called me. I had no idea last night because he came pa to see Sec John Vic. So I brought Sec John Vic sa taas, sa 5th floor, because ni-request nung isang staff na, sir, hindi pa alam sa 5th floor na secure na at hindi pa nila alam ang nangyayari. Baka pag umakyat yung mga pulis, baka may gulo. So I went up, medyo naka-vest at armado pa yung OSAA. So Sec John Vic asked them na lahat may barel, ibaba yung barel. We explained the situation that OSAA is still in charge inside but there's a joint investigation. Little did we know na hindi pa fully secured when we answered you because nga may na-aresto actually kagabi. 'Di ba? May na I think na-report niyo na lahat. So Sobrang dismayado din ako kay Secretary John Vic, mga kababayan. Kaya nga kay Mr. President, sana mapakinggan yung panawagan ng mga kababayan Pilipino po natin. Masyadong maingay na. Masyadong lumalakas na ang panawagan ng taong bayan na palitan nyo na yan. Diba? Napakalakas ng panawagan ng mga kababayan Pilipino natin. Palitan na si Secretary John Vic kasi nga, ang sinasabi ng taong bayan, puro kahihiyan na lamang daw po ang dinudulot. Di po ba? Yan ang sinasabi ng mga kababayan Pilipino po natin. Sana palitan na daw ni Mr. President etong si Secretary John Vic Remulla. Anyway, tuloy pa natin. So I just promised Sec John Vic that I'll wait for his report and that siya magsasabi sa details para nga walang miscommunication or accusation. Oh. But since someone close to me sent me a text kasi meron nag-send sa akin ito. PNP confirms Browner's statement that 30 shots were fired. All of them came from the Senate from Cayetano security guard. So first of all, I don't have a security guard. If they're talking about the blue guard, wala akong kasakasamang security guard. If they talking about my security, they're also from the PNP. I double-checked before going here. Walang nagpaputok sa kanila. Okay? Oh. So anyway, make a long story short, ito po ang text ni Sen John Vic. The count was 27 from inside the Senate and 5 from the other side, no? So my point is, nag-verbal warning sila. Tigil nyo yan, whatever the words were used. Sino, sir? Sorry, yung OSAA, nag-verbal warning. Hindi tumigil yung kabilang side from trying to get into the Senate. So Hindi mga kababayan, mali yung sinasabi niya dito. Ang sabi kanina ni Aplaska, ganito, ibaba nyo yung armas nyo. Put the gun down. Yan yung sabi dyan, mga kababayan. Ngayon, kahit naman nga ako yung taga-NBI, mga kababayan, nagpakilala na nga ako taga-NBI. Tapos sasabihin mo pa, ibaba namin yung gamit namin. Kaya nga kami nandiyan dyan to secure the premises dahil request ng general manager ng JSIS. Ngayon, mga kababayan, kahit ako, hindi ko ibababa gamit ko. Malay ko ba, pagkababa ko niyan, putukan ako ng USAA, di lalo na. Tapos palabasin publicly, nanlaban ako, di wala na. Mga kababayan, diba? So ngayon yung sinasabi niya dito, iba yun. Iba yung kwento niya dito sa kwento mismo nung USAA. Paputok sila in the air. Ang problema, nagpaputok pabalik. So eto, fine, whoever the perpetrators was, di ba? Kasi nga, last night, bago umalis si Sec Remulla, sabi niya, so far they saw 1 bullet. So syempre, nakita ko yung mukha ng USAA, that's not possible. So someone showed me the video and may nga told me, may live nga, di ba? So sinabi ko lang na, Sec, can you allow the USAA to go inside the kabilang building para may sarili namin investigation? I haven't really had time to look at all the details pa, and I promised he said. Oh. So the count was 27 from outside, from inside, no? 27 from inside. 27 from OSAA? 27 from OSAA, sir? Yes, na Up. count nung putok. From OSAA. Yes. 5 from the kalaban. Yes. Kasi ang warning shot, itutuloy-tuloy mo yon until nga, kaya mo wina-warning, ayaw mo magkabarilan di ba? So kailangan umalis. But instead na umalis, nagputok pabalik. So again, Hindi ganyan ang warning shot, mga kababayan. 'Di ba? Ang sa kanya daw yung warning shot daw. Sorry kay SP Ang sa kanya daw, mga kababayan, yung warning shot daw tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy hanggang sa umalis daw. Hindi ganyan Pag tinuloy-tuloy mo yan, ibig sabihin yan, gera na yan. Gusto mo na talagang makipag-anuhan. 'Di ba? Hindi ganyan. Ang warning shot, 1, 2. Pinakamataas nga hanggang 4 lang Pakitama na lamang po ko mga kababayan. Hindi pwede yung tuloy-tuloy. Pag nagtuloy-tuloy ka, talagang babalikan ka. Puputok din sila pabalik sa'yo.
At pag nangyari yan, talagang laban na kayo. Di ba mga kababayan? And I won't defend or say much more, yun lang. But eto, kararating lang sa akin yung text ni Sec Remulla. NBI had no warrant to serve. They were requested by Sabi dito, Boss Jake, bakit sabi ni John Vic andun si Bato? Hindi na ako naniniwala kay John Vic. Diba, kahit sabihin niya pa nandun sa Senado si Bato o wala na si Bato, hindi nakapanipaniwala eh. Kasi diba nung November, sinabi niya walang arrest warrant. Diba sinabi niya mga kababayan? Tapos nung nakaraan, sinabi niya wala daw. Pero meron pala. Hanggang sa nakapasok na ng Senado si Bato, mahirap na paniwalaan si John Vic. Kaya much better, mag-resign ka na lang. Or di kaya palitan ka ni PBBM. GM Wick to secure the Senate building at 5 p.m. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco sitting down on the second floor bridgeway with a white guard when his attention was called by Osa Aplaska. Sino ka? Sabi Aplaska. Francisco stood up with AR-15 at the sideways sling. Aplaska fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, Osa eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds. He immediately fled the scene. Sir, So, Sir, pwede kami humingi ng copy. read out para ano, okay. So, yun lang muna so far kasi yun palang binigay niyo sa akin. But let me emphasize this, ha. NBI continually told us na wala silang dinideploy sa Senate. Completely. I think pati sa higher ups nila, yun ang sinabi nila. I haven't had the time to watch the news or to compare who said what, no. So kayo na ang mag-compare who is saying what, di ba? But time after time, in fact, Senator Loren got a text when we were having the caucus na sabi ni NBI Director, hindi daw niya sinabi na pinayagan sila ni Senator Soto. All the senators na kasama ko doon, napakarami, all said he didn't only say it once, he said it 3 times. So, we can get to the truth if people tell the truth. Diba? But if the NBI is not going to be, it's not going to treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. But I can tell you, I have faith in the... Ano to mga kababayan, siguro yung mga taga-media nakikita nilang nagsisinungaling na. Kaya mamaya mga kababayan, nung nagtatanong na yung media, nagkakandabulol-bulol na siya. Tapos nang gagalaiti pa siya mga kababayan. Kasi nga, ang tingin ng taong ano ba magagawa niya kung ang tingin natin do sa nangyari sa Senado ay drama lang. 'Di ba? Kasi nga naman mga kababayan, sino ba naman ang uto-uto magwa-warning shot ng napakarami? Hanggang sa umalis daw. Kung may armas din yung kabila, natural kaysa umalis yung kabila mga kababayan dahil pinoprotektahan nila yung premises nila, makikipagpalitan talaga ng putok yan. Diba? Isipin nyo, ganito mga kababayan ha. Halimbawa, nasa kabilang building kayo. Tapos nasa kabilang building ako. Ngayon yung building na yun sa kabila, pinoprotektahan ko kasi nga, sinisecure ko yung premises. Tapos sila nando sa kabilang building mga kababayan. Ngayon, hinihikayat nila akong ibaba yung sandatang gamit ko dun sa kabilang building mga kababayan na wala na naman siyang kinalaman sila. Kaysa ibaba ko yun mga kababayan, isisecure ko na lang yung premises kung saan ako nagbabantay. At ganun din dapat ang ginawa nila. Kaso ang problema, nag-warning shot ng napakarami, etong si Aplaska. Natural, sasagot din talaga ng putok yung kabila. Di po ba mga kababayan? Dahil nga, sinisecure nila yung premises At trabaho nilang protektahan yun. Ngayon kung may magpapaputok to, natural, sasagot yung kabila. Hindi po ibig sabihin na porkit sumagot yung kabila, aatakihin ang Senado. Walang ganun. The PNP and the DILG, they gave me their word. No? And for some, their word is not important, but I do believe kay General Nartates, Chief PNP, and kay Sec Remulla, nung sinabi nilang lalabas ang totoo dito, I believe in the word. Lalabas talaga. Let me have a drink of water, tapos question. Sir, to be sure lang, the 27 came from OSA. Sir, sorry nakita ko po kasi sir, na ang nagpaputok po kahapon, OSAA and yung armed na Marines. Kasama na po sa bilang yung 27, yung lahat na nagpaputok coming from the Senate Force? I don't want to speculate kasi I just read to you yung sinabi sa akin. But kasi may nakita din ako na report or something sa Facebook. I haven't verified na the Marines were here to support but did not fire. So I'll wait for the report naman ng OSAA after meeting you. Ayoko, kasi OSAA naman is under my jurisdiction, so I'll have them explain what they found so far. So right now, sir, the 27 we can say are from OSAA lang? Yun ang report ni Sec. John Vic. Okay. The 5 came from the Kalaban? Yes. Pataas, sir, or towards OSAA? Yun ang hindi ko masagot. Okay. May isang bullet daw sa taas. Kasi nga last night nung naghiwalay kami, so far daw isa pa lang, Tapos eto kasi sinabi ko kay Sec Remulla, I'll
make sure na yung commitment ko not to influence or walang political angle yung aking explanation ng investigation. But he sent me that text na so far yun yung report niya. So I'll send it na to you pa ano mo na lang. Sir, wala kang sinabi si General Blanca kung nasaan yung NBI, kung nasa GSIS side o nandito sa Senate? Sa the guy na bumalik, pinabalik daw siya para kunin yung bag. Puno ng maraming IDs sa bag. So they got his fingerprints, binabacktrace niya. When I left, they were bringing him to Pasay for inquest. So I haven't gotten the report. Unfortunately, pinauwi namin lahat ng lawyers kasi nung sinabing clear na, nakiusap din yung mga police so that their work is easier. Paalisin na. But can I just mention this, guys, di ba? Unprecedented nung Monday na meron law enforcers na makikipaghabulan sa isang senador. Unprecedented yan. That never happened in the Philippines. Secondly, taking away coup d'etats, di ba? First time din, in my view na may ganun armed attack. And hindi sila tumakbo They were somehow holding their ground. All of you were here, di ba? So there's a speculation gobyerno yun, there's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano or kanina tinanong nyo. Legitimate question yung tanong nyo. Diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito lalong dumami yung police. That's why nga Sec John Vic wanted to go upstairs to make sure it's okay. But nung kausap ko yung anak, his tired, etc., I respected that. Sec John Vic respected that. But kagabi, bumaba pa si Senator Bato. Bumaba pa siya para magpakita That was the last time I saw him. Go ahead. Bumaba siya para magpakita at the same time pagkatapos nun wala na, nakatakas na siya, tumakas na siya. SP doon, sa binasa niyo po, inamin po ng asawa ni Senator Bato na he used that commotion, ano yung nangyari, para makalabas ng Senate. I will not interpret because sabi niya baka. Because he did not escape during after. But ang sabi din kasi nung asawa niya, after niya nakita na someone will go so far as lusubing a Senate just to get him, that's why he did it. Kasi kung if I was in his shoes, I will escape when it's least expected. But again, mali yung word na escape because there's no warrant Hindi, may warrant nga siya mga kababayan Di ba may warrant nga siya, kaya lang naman hindi may implement sa kanya kasi protected nga siya ng Senate. At the same time mga kababayan, may inilabas na resolution. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali na kung saan pinagpapaliwanag ang kampo ni Senator Bato de la Rosa sa loob ng 72 hours, ganun din po ang gobyerno kaya hindi po siya pwedeng arestuhin. Pero may warrant to pares po talaga siya mga kababayan. Di ba there's no warrant? So he's free to go. When you for example pumunta ka sa simbahan at sabihin mo I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. It happened kay Jun Lozada. He slept on my couch on the 5th floor. And then, nung sinabi doon na lang siya sa mga madre, and then sinabi doon na lang siya sa Lasal Green Hills, lumipat siya doon. SP, kung walang warrant, bakit siya nagtago dito sa Senate? Bakit Because hinabol siya ng mga NBI na walang warrant. So, I'm not saying as a fact walang warrant. Excuse me. I'm saying they did not present the warrant to us. And I'm waiting for it. They did not give us. If they... And si Robby na nga nagsabi Di ba si Robby na nga nagsabi na merong warrant si Senator Bato. At saka nakita na din naman ng taong bayan. Alam mo mga kababayan, ganito lang yan mukha atang napapag-iwanan ng balita si Senator o si SP Alan Peter Cayetano. Ang taong bayan, lahat alam na nilang may warrant si Bato. Siya na lang yung bukod tanging hindi nakakaalam na may warrant si Bato. Gave me the warrant, my advice could have been different. So same. Kayo nag-seek sanctuary dito. Sabi niyo, sir, media kami, inaaresto kami, wala namang warrant. I talk to the police. Ano, ba't nyo hinahabol? Wala, sir. Or may warrant. Nasaan ang warrant? Wala. Sabihin ko, dito muna kayo sa Senate. 3 days later, wala pa rin yung warrant. Sabihin mo, boss, gusto ko nang umuwi. Umuwi ka na. Diba? So that's the reality. Is it the best? I want him to attend each and every session. I want him to be there. I told him last night, Sen Bato, sana yun. At saka mga kababayan, ito para maliwanag din po sa inyong kaalaman. Kaya po hindi inia-apply o ini-implement kay Senator Bato de la Rosa yung arrest warrant po niya kasi may kasunduan ng NBI at saka ang Senado. Di po ba? May kasunduan ng NBI at saka ang Senado mga kababayan dahil nga binigyan nila ng protective custody etong si Senator Bato. At ang isa pa dito mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko kanina, naglabas ng resolusyon ng Korte Suprema na kung saan pinasasagot ng 72 hours ang gobyerno at saka po itong si Senator Bato. Kaya hindi po gumagawa ng pag-aresto ito pong NBI. Dahil nga, ang pagkakaalam ni NBI Director Melvin Matibag, maayos kausap. Ito pong Senate President ng Senado. Maayos kausap ang Senado na hindi muna nila aarestuhin si Senator Bato dahil nga bukod sa may protective custody,
o nasa ilalim ng protective custody ng Senado, meron ding inilabas ang Korte Suprema na pinagpapaliwanag. Etong kampo ni Bato at kampo ng gobyerno. Within 672 hours, mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. You can attend the impeachment. It's his constitutional duty. Last follow-up then. Ah. Do you still consider it as an attack when you mentioned kahit marami Yeah. na una pong nagpaputok ng warning shot yung Yeah. hindi yung sabi lang. Okay. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So, I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pag kami nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Hindi, ganito kasi mga kababayan uulitin ko yung sinabi ko kanina. Hindi po porket mga kababayan, may nangyaring ganyan na puto ka, inaatake na sila. Kasi unang-una, maliwanag din naman yung sinabi ni Aplaska, alam niya na ang general manager ng GSIS ay nag-request ng NBI mga kababayan to secure the premises. At siguro alam din naman niya mga kababayan na trabaho ng NBI na protektahan yung premises ng GSIS. So ngayon na nakakapagtaka dito kay Aplaska, bakit niya pinabababa yung armas ng mga taong nagpuprotekta doon po sa GSIS? At nung hindi magbaba ng armas, bakit niya pinutukan? Kasi unang-una maliwanag nga yung sinabi ni Aplaska. Pinabababa niya yung armas pero saglip na ibaba daw yung armas mga kababayan, itinaas. Pero hindi naman sinabi ni Aplaska na itinutok sa kanya. So ang point dito mga kababayan, hindi pumapasok ng Senado o hindi nagtatangkang pasukin ng NBI yung Senado. Kaya naando doon yung NBI to protect the premises ng GSIS. Yun yung purpose kung bakit may NBI. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Sala to. Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Tsaka mga kababayan, kita nyo naman doon sa balita. Sa unang parte ng live natin na ito, nakita nyo naman yung mga pangyayari. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat niyan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Oh, I know your history, Senator Alan Peter Cayetano, kasi 'di ba, nagawa nyo nga dati ito Ito pakinggan nyo Pakinggan nyo to. Areas around the country ka, mas may laki chance to get votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for How much for your spend for social media? Kasi malaki daw ang chance kung makakakuha ng boto. social media versus traditional media? Ah. Pwede ko naman kayong tulungan at saka yung tao na doon kasi like sa traditional media, you can buy, sa ngayon, pati interviews pinibenta nila. Ginenta nila yung interview. You can give your own questions. So hindi ka matatakot. I'm talking about yung mga police. Di ba mga kababayan? Paano pa maniniwala ang taong bayan na hindi nyo pakanayan? Di ba ako, sinasabi ko lang yung opinion ko mga kababayan base dun sa mga nakikita natin. Kasi ako talaga naniniwala ako na drama lang to para makatakas si Bato. Kasi may naging resulta May naging resulta yung drama dahil nakatakas si Bato. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have you done anything like that ever? No, so excuse me, I mean I'm not taking offense at the question, but you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. Ko lang, sir. Yung kalaban po, pwede na natin sabihin na, sir, sinabi kasi ni Senate Sec Dong Mendoza right after the shots were fired last night na perceived NBI. Are you ready to say that na perceived NBI yung kalaban? Nasabi naman ni Sec Dong yon, at sabi ko sa kanya, I don't blame you for giving them the information on the ground. And Mayan, you ask the right questions. Tama yung direction nyo, etc. But I'll be very fair. When the President called to check how we are, and when the President said, it's not government, it's not the AFP, it's not the PNP, it's not the NBI, I'm, of course, he's the President. I'll give him the benefit of the doubt. I'll assume. But I told him, but Mr. President, we have a bad experience sa NBI. They haven't been truthful with us. Nagkaroon daw sila ng bad experience sa NBI mga kababayan. Sa bagay, nung under attack naman kayo, ganito yung mga naging itsura ninyo.
ayos, masaya. Tapos may mga ganito pa, 'di ba? Yung kausap nyo si John Vic, ang sasaya ninyo. 'Di ba? Yan bang inatake? O napakakalmado ng kapaligiran ninyo. 'Di ba? Yan ba yung may nangyaring nagtatawanan, nagkikwentuhan na parang wala lang, na parang hindi pinag-uusapan yung nangyaring putukan dyan? Oo, ganyan talaga mga kababayan. Kapag ikaw ay under attack, the Senate under attack mga kababayan, ganyan talaga. Napaka chill lang, nakaupo, nagsi-cellphone. Ayan, saya-saya pa dito ni John Vic Remulla. Si Alan Peter Cayetano, ang ngiti, butay nga, ganyan mga kababayan ang expression kapag ikaw ay under attack. 'Di ba? Dapat laging masaya ka. Kahit yung buhay mo nasa peligro, dapat nakangiti ka lang. Nakikipagkwentuhan ka at nagtatawanan lang kayo. So ganyan talaga, mga kababayan, ang bagong emosyon ng under attack. Ano po? Anyway, balik tayo dito. Having said that, Sec John Vic assured me walang whitewash. So he told me some of the information even before we got home kasi I'm sorry for the reaction but people risked their lives yesterday. One of our nagugulpi na yung isang the others could have done this. What I want to prevent is that there are certain things in life na may red line yan. 'Di ba? 'Di ba yung you don't you respect your parents. Magkakadugulo na. Matatanda, 'di ba? Pero kung yun ay mga normal na kabastusan, di ba? But you don't attack Malacanang. You can march, you can protest. You don't burn down the Supreme Court and you don't attack the Senate in an armed manner. Di ba? It was 100%. Kasi ako mga kababayan talaga, kung ako under attack, di ako mapakali. Hindi ako magla-live kasi malalaman yung location ko. Pangalawa mga kababayan, talagang isi-secure ko lahat ng pwede kong i-secure. Hindi ako uupo lang para mag-cellphone, na kunyari sitting pretty lang, na hindi ako tatamaan ng bala. Kasi nga, may kapangyarihan, ganon. Hindi ganon yung under attack eh. Kasi kung under attack ka, lahat ng bagay, isi-secure mo, matatakot ka sa kaligtasan mo at hindi ka magla-live. 'Di ba na para bang vlogger na sunod-sunod yung upload mo? Parang si Aimee Marcos. Anyway, tuloy pa natin. An attack. If it turns out sa investigation na sira ulo lang yon, na he lost his mind, then a question ko, how did he get the IDs? How did he get in? If it was government, then I'm sure the president will act upon it, di ba? So I don't know right now and I don't want to give details, but yung binasa ko sa iyo, galing na kay Sec John Vic yun. So, at sinabi niya. Ang source nila dito si John Vic Remulla. Ayun. Yan, cut na natin dyan mga kababayan. So maliwanag naman dito, napikon ng galaite si Senator Alan Peter Cayetano kasi nga naman mga kababayan, the Senate is under attack. Pero yung under attack mga kababayan, ang sasaya ng mga ina-attack. Nagtatawanan, chill lang, masarap yung kinakain, 'di ba? Mga busog na, ayan oh. Kahit nga yung mga taga dito sa Senate, ang sasaya nila oh. 'Di ba? Tsaka kalmado lang sila. Yan yung bagong mukha ngayon mga kababayan ng ina-atake oh, 'di ba? Yan yung mga mukha ngayon ng ina-atake, masasaya. 'Di ba? Komportable. Komportable. Ayan oh. Kita nyo, ang ngiti dito ni John Vic Remulla oh. Ayan oh. 'Di ba mga kababayan? So yan yung bagong mukha ngayon ng under attack. Kaya ako talaga sinasabi ko sa inyo ngayon pa lang, ang tingin ko talaga dito mga kababayan, isang malaking drama. Kaya nga may payo po eh. May payo po si Lito Atienza dito po mga kababayan kay Alan Peter Cayetano. Ito pakinggan po natin ha. Senate President Cayetano, now the ball is on your lap. You are the leader of the Senate. You have a big task. I wish you all the best, but you have to do something about it. Otherwise, you will go down in history as the Senate President who caused the destruction and the collapse of our democracy in the Philippines. Alam niyo yung Senado, hindi dapat nagkakaganyan. Never. Why? Supposedly, ang mga miyembro niyan ang pinaka-learned, experienced statesmen of the country. Kaya tawag sa kanila upper house. Senate of the Philippines, upper chamber. Lower house, Kongreso. Mas mababa sila. Pero ano nangyayari? Hindi upper house ang Senado. Hindi rin lower house dahil andyan ang Kongreso. Ang masasabi ko, mukha yatang nagmamadaling maging lowest, pinakamababang chamber ang Senado. Pinakikita ngayon
ng mga kabataan. Kagulo. Ano pinaglalaban? Pinaglalaban ba ron? Ang pinagtatalunan ba doon ay issue ng mamamayan? Gutom, marami nagugutom na Pilipino, nag-aaway kayo dyan. Sana nagdidebate kayo ng tungkol paano uunlad ang bansa. Bigyan nyo ng paraan, makakain ng maayos sa Pilipino, hindi magutom. Pag-usapan ninyo at pagdebatihan nyo at pag-awayan ninyo ang kapakanan ng mamamayan. Hindi namin alam anong pinag-aawayan nyo. Si Senate President naman, nawala. Senate President, Di ba mga kababayan? Kasi sa totoo lang talagang ang Senado ngayon pinagtatawanan na ng taong bayan at ang reputasyon ng Senado ay sadsad na mga kababayan. Siguro maibabalik lang ulit ang reputasyon ng Senado sa maayos kapag iba na ang Senate President. Kapag naibalik yung Senate President na ang sinusunod ay Constitution, yung pro-Constitution at hindi pututa ng kahit na sinong politiko at mas lalong hindi kumukonsinte ng kasamahan mga kababayan. Yun yung kailangan natin na Senate President. Ano po yung bubuhatin ng Senado sa pagiging independyente. Hindi yung poprotektahan yung kaalyado. Yung kaalyado po nila. Ngayon, mga kababayan, kita nyo, sabi ko nga sa inyo, isang pangitain na hindi magiging maayos ang Senado sa kamay ni Senator Alan Peter Cayetano dahil kauupo pa lang niya pero ang dami na po agad nangyari. Sunod-sunod yung mga kaguluhan mga kababayan at matindi itong nangyayari dito po sa Senado ngayon. Pinagtatawanan ng taong bayan at hindi na nirerespeto na mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga yung mga gumagawa daw ng batas ang siyang unang lumabag sa batas. Mga kababayan, ano po, tsaka yung pinakamatindi pa dito, yung iginigiit nila mga kababayan na hindi daw po tumakas etong si Bato de la Rosa. 'Di ba sinasabi nila, mabait na Bato. Ito daw, mabait na Bato daw si Senator Bato. Ayon daw kay Mike Defensor, Senator Bato, former Mike Defensor said, Senator Ronald Bato de la Rosa did not escape from the Senate, claiming the senator choose to live to avoid becoming a burden to fellow senators, security personnel, and law enforcers amid the tension surrounding the alleged ICC warrant. Defensor also said De La Rosa wanted to avoid adding further strain on Senate authorities, Marines, police, and civilians monitoring the situation mga kababayan. So ayon, sinasabi na ito daw po si Senator Bato de la Rosa ay hindi daw po siya tumakas. Pinili lamang niyang umiwas na maging pabigat daw po sa kanyang kapwa senador na nagpasyang samahan at protektahan siya hanggang Lunes mga kababayan dyan daw po sa Senado. O yan yung sinasabi ni Mike Defensor. Pero para sa akin tumakas yan. Wala naman tayo pwedeng itawag dun eh. Kung hindi tumakas mga kababayan, umis ka po. At hindi natin pwedeng itolerate yan. Kaya nga kung sakaling hindi paboran yung TRO na hinihingi ng kampo ni Senator Bato, dapat po talaga na maaresto na po ito sa lalo't madaling panahon. Ano po kasi mga kababayan, sa totoo lang tama talaga yung sinabi dito ni Lito Atienza na kung hindi mahahawakan ni Alan Peter Cayetano ng maayos ang Senado, talagang babagsak ang Senado mga kababayan. Yung reputasyon ng Senado talagang babagsak. Kaya anong dapat gawin ni Senator Alan Peter Cayetano kaysa bumagsak ang Senado? Much better, talagang isuko mo na yung leadership. Yun yung pinakamainam dyan. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa issue na yan, hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang komento at usapin, kung ano po ang komento at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin na yan.